Naglabas ang Commission on Election ng guidelines para sa mga kakandidato sa eleksyon 2025. Kabilang dyan, dapat iparehistro ang mga gagamitin nilang social media accounts, pati na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Hindi pa ba eleksyon, marami ng maling impormasyon na nagkalat sa social media. May gumagamit pa ng artificial intelligence at deepfake para mamanipula ang video o audio para magbukhang totoo. Inaasahang titindi pa yan kapag papalapit na ang halalan. Kaya ang COMELEC naglabas ng guidelines para sa darating na eleksyon. Sa Resolution number 11064, nakasaad na kailangang irehistro sa COMELEC Education and Information Department ang lahat ng official social media account, page, website, podcast, vlog at iba pang internet-based campaign platform ng mga kandidato at partido na lalahok sa eleksyon. Saklaw din ito ang iba pang tao na gagamit ng social media para ikampanya ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kandidato. Paglilinaw ng COMELEC, sa campaign period lang ito ipapatupad. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Itong pong ating guidelines nito on social media or the use of yung ganitong klaseng kampanya ay magiging effective lamang pagpasok ng unang araw ng campaign period. Kapag nag-file sila ng kandidatura, kailangan nilang magsumite ng online application at ilang requirements sa COMELEC EID sa loob ng 30 araw matapos ang filing ng Certificate of Candidacy. Dadaan sa pagsusuri hanggang aprobahan ng COMELEC Unbank at i-publish sa website at iba pang online platform ng komisyon. Batid ng COMELEC na sa bago nilang guidelines, merong mga ngambang baka malabag ang kanilang freedom of expression. Sa paggamit naman ng artificial intelligence sa kampanya, kailangan nakadeklara sa mismong campaign materials na ginamitan ito ng AI at kung ano ang nature at extent ng pagmamanipulang ginawa. Ang hindi pagsunod sa regulasyon ay maaaring maharap sa election offense. Kahit naman yung mismong nasa campaign staff ng kandidato, pwede namin kasuhan. Kasi kung titingnan natin yung Section 261 ng Omnibus Election Code, na election offense ay nakalagay din doon na violation ng other rules and regulation of the Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi kinakailangan nakalagay doon yung violation kung hindi yung na-define ng COMELEC na paglabag ay violation na and magiging basehan ng kasong kriminal na election offense. Ipapa-take down din ang anumang maling post at ipapublish sa COMELEC website at platforms ang pagwawasto dito. Suportado naman daw ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang hakbang ng COMELEC para labanan ng fake news, pagpapakalat ng maling impormasyon, negative campaigning at trolls. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.